Dito itinatapon si Dr. Jose Rizal sa mga Espanyol. Pero bago tayo magsimula ang ating kwento, pindutin muna natin ang like and subscribe. Isa sa magagandang lugar ang lungsod ng Dapitan. Sa Dapitan ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at pakikibaka. Dito niya pinagpatuloy ang kanyang mga gawain at proyekto sa larangan ng agrikultura, edukasyon at sining habang siya ay nasa ilalim ng pagkakabilanggo. Noong dekada 1892, ipinapadala si Rizal sa Dapitan, Zamboanga del Norte bilang parusa sa kanyang mga akda at paglaban sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Dito siya ay pinagbabawalan na lumabas ng lugar at magtatrabaho sa labas. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para kay Rizal upang makatulong sa mga tao sa lugar. Sa kanyang asyenda, siya ay nagtanim ng iba't ibang uri ng halaman at pananim. Ito ay isa sa kanyang mga proyekto upang makatulong sa mga tao. Sa Dapitan, bukod dito, nag-organisa siya ng paaralan kung saan siya ang guro. Dito niya tinuturuan ang mga kabataan ng iba't ibang aralin tulad ng matematika, kasaysayan, sining at iba pa. Patuloy din niyang ipinapakita ang kanyang talento sa sining, lalo na sa pagguhit at pagsulat. Marami siyang mga guhit at akda na isinulat habang siya ay nanatili dito sa Dapitan. Bukod pa rito, siya ay tinanggap ng mga tao sa lugar bilang bahagi ng kanilang komunidad. Marami siyang kaibigan at kakikilala sa Dapitan. Habang nasa Dapitan, sumulat si Rizal sa kanyang minamahal na ina upang malaman ang kalagayan ng mga ito at ipabatid na nasa maayos ng siyang kalagayan. Makalipas ang 1 taon, napagbigyan ang petisyon ni Rizal na manirahan ang kanyang ina at kapatid na babae sa Dapitan. Nagpadala siya ng sulat at pera pamasahe ng mga ito patungong Dapitan. Nabalitaan niya mula sa kanyang mga kapatid na ipinilit ipakasal si Leonor sa ibang lalaki ng mga magulang nito. Gayon din ang pagkamatay nito, labis na dinamdam ito ni Rizal. Inooperahan sa mata ni Rizal ang kanyang ina dahil sa sakit nitong katarata. Naging matagumpay ang operasyon, subalit kinakailangan nitong umalis kasama ang kanyang kapatid na babae na si Trinidad dahil sa malubhang kalagayan ng kanyang ama. Nagpunta sila Josephine Bracken, Manuela Orla at George Stopper sa Dapitan dahil sa paghahanap kay Rizal upang magamot nito ang kanyang amain mula sa pagkabulag. Dito nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Madalas silang magkwentuhan
Nabanggit ni Rizal na wala ng pag-asa na gumaling pa ang amain nito sapagkat tuluyan na itong mabulag, kaya naman napagdesisyon ni Josephine na kailangan na nilang umalis sa dapitan. Subalit pinigilan siya ni Rizal. Ipinibatid niya kay Josephine ang kanyang nararamdaman sa kabila ng maikling oras na pagkakakilala nila. Nahulog sila sa isa't isa. Sinubukang hingiin ni Rizal ang basbas ni Ginoong Tupper sa kanilang pag-iibigan ni Josephine, ngunit hindi ito umayag. Sa kabila ng nararamdaman ni Josephine kay Rizal, umalis pa rin si Josephine sa kadihalanang malaki ang utang na loob niya sa kanyang amain dahil ito ang nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Ilang araw mula nang umalis si Josephine, may nagpakilala na isang kamag-anak ni Rizal. Ayon dito, siya daw si Pablo Mercado. Hinikayat nito si Rizal na kung may nais man itong ipabatid sa kanilang kababayan sa Calamba ay maaari itong sabihin sa kanya. Walang binanggit na kahit ano, sa halip ay pinaalis na lamang niya ito. Dahil dito tinangka nitong patayin si Rizal. Dito niya napag-alaman na nagpapanggap lamang ito. Nalaman niyang ito ay si Florencio Namahan. Binabayaran ito ng mga praile upang patayin siya. Nagpatuloy si Rizal sa pagtuturo niya ng eskrima, boxing at iba pa. Muli namang nagbalik sa dapitan si Josephine. Labis na iginagalak ito ni Rizal at napagdesisyon nitong magpakasal. Lumapit sila ni Padre Ubach upang basbasan sila. Ngunit ayon dito, hindi ito nagkakasal ng erehe. Basbasan na lamang niya si Rizal kung ito ay magbabalik loob sa Iglesia Katoliko, dahil dito sila ay nagpakasal na walang basbas ng pari. Silang dalawa lamang ang nagkasal sa kanilang sarili. Saksi ang kalangitan at karagatan sa kanilang pag-iisang dibdib. Naging payapa ang kanilang pagsasama at nagbubunga ang kanilang pagmamahalan dahil nagdadalang tao si Josephine. Sa kabilang banda, nalaman ni Maria si Manuela Orla, kaibigan ni Josephine, ay isa palang kalaguyo at espiya ng mga praile. Nag-alala si Maria para kay Rizal dahil maaaring si Josephine ay kasabwat din ng mga praile. Ayun din sa kanya, kalat na sa buong dapitan ang pagsasama nila ni Josephine ng walang basbas ng simbahan. Maraming usap-usapan ukol sa kanila, lalo na't nalaman na buntis pa si Josephine, at sinabi rin ni Maria na nakita nilang nakipag-uusap si Josephine sa mga praile. Labis na nasaktan si Rizal sa nalaman sapagkat nang kinukumpronta niya si Josephine ay nalaman niyang nagsisinungaling ito. Pero ayon kay Josephine, nakipag-usap lamang ito sa mga praile upang makiusap na huwag idamay pa si Rizal at tanggalin ang sistensyang pagpapatapon sa kanya sa dapitan. Napaaga ang panganganak ni Josephine sa kasamaang palad, namatay ang kanilang anak. Nagpatuloy ang buhay ni Rizal sa pamamagitan ng pagtuturo at panggagamot. Nakatuklas din siya ng mga hayop at ipinadala ito kay Blumentritt. Bumisita sa kanya si Pio Valenzuela upang humingi ng payo. Ayon kay Pio, nung araw na ipinatapon si Rizal sa dapitan, tinatanong ang lihim na samahan na tinatawag na Kikiki. Layunin ng samahan na maipaglaban ang kanilang kalayaan sa pamagitan ng armadong
revolusyon. Si Rizal ang maging inspirasyon nila sa pagtatayo ng samahang ito. Ayon kay Pio, ipinadala siya ni Ginoong Andres Bonifacio upang ipaalam na handang sumiklab ang himagsikan sa anumang oras. Ngunit mariin itong tinutulan ni Rizal. Ayon sa kanya, hindi pa handa ang Pilipinas sa isang revolusyon sapagkat wala itong sapat na kagamitang pangdigmaan. Maraming buhay lamang ang masasawi, subalit sinabi ni Pio na handa na ang mga tao sa revolusyon. Kulang man ang kanilang kagamitan ay handa silang magbuwis ng buhay. Dahil dito, ipinayo ni Rizal na kumbinsihin ang mayayaman na umanib sa kikiki dahil ito ay may sapat na pera upang bumili ng kagamitan. Pinayo rin ni Rizal na magkakaroon ng pagsasanay at disiplinadong hukbo ng mga samahan.